ika-25 at ika-26 ng Hunyo taong 1990. Natagpuan sa magkahiwalay na hukay sa Pampanga ang naaagnas na katawan ni na Ernesto Cochise Bernabe II at Ana Lourdes Bibong Castanos. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay ginilitan at may bakas ng maraming pagbaon ng punyal sa katawan at base na rin sa mga larawan ay makikita na inilibing ng buhay ang parehong biktima. Sa loob ng isang bodega, walang awang tinapos ang buhay ni Cochise, habang si Bibong naman ay inilayo mula sa bodega upang hindi nito makita at marinig ang gagawing pagslang sa kasintahan. Pagkalipas ng ilang oras, si Bibong naman ang isinunod, pero bago ito gawin ay binaboy pa ang kaawa-awang biktima. Mahigit 30 taon na ang nakalipas nang naging usapin ang biglaang pagkawala ng dalawang UP student na sina Ernesto Cochise Bernabe II na isang law student at matalik na kaibigan ng artistang si Sharon Cuneta at Ana Lourdes Bibong Castanos na graduating student na may kursong Mass Communication at kasintahan ni Cochise. Ayon kay Attorney Rodolfo Reyes na isang malapit na kaibigan ni Cochise, nakita niya na natural sa binatang si Cochise ang kakayahan nitong manguna at maging isang leader dahil sa napakabait at matalino ito. Ayon pa sa kanya, gusto ni Cochise na maging pangulo ng bansa o basta pumasok sa politika, kaya naman para sa kanya kung hindi nangyari ang insidente, posibleng nanunungkulan na ito. Ayon naman sa salaysay ni Filemon Garcia na itinuturing na isang sospek, alas 6 ng gabi noong April 25 taong 1990, ito na ang huling beses na nakitang buhay ang kanilang mga kaanak na sina Cochise at Bibong. Ayon kay Attorney Reyes, dahil si Cochise ay hindi makakaing mag-isa, niyaya nito ang kasintahang si Bibong at doon na nagsimula ang mapait na insidente. Ayon sa mga saksi na nakakita sa nangyari, ilang mga armadong lalaki ang nagpakilala bilang mga pulis ang lumapit kina Cochise at Bibong mula sa kanilang sasakyan. Base sa kwento ng security guard, nilapitan si Cochise noong akmang sasakay na ito sa sasakyan nito at doon ay bigla na lang pinusasan. Tinakot ng mga armadong lalaki ang dalawang biktima at sa takot na masaktan ay sumama na ang dalawa dahil wala na rin naman silang magagawa noong mga oras na iyon at buhay na nila ang nakataya. Batay sa investigasyon, paghihiganti umano ang nakikitang rason ng pagdukot kina Cochise at Bibong, habang ang itinuturo namang mastermind ay si Rodolfo Manalili na kapatid ng dating asawa ng tiyahe ni Bibong na si Delphine Manalili. Ayon kay Attorney Rickson Tiong, si Rodolfo ay isang negosyante na maituturing na multi-millionaire. Patay naman sa salaysay ni Filemon Garcia, 2 araw umano pinamanmanan ni Rodolfo sa kanyang grupo si Cochise at nagbayad din ito ng halagang 50,000 piso sa mga taong gagawa ng pagdukot na kinabibilangan ng kanyang kababayan sa Pampanga na si Filemon Garcia. Agad na bumuo ng grupo si Filemon upang maisagawa ang ipinag-utos at ang nahanap niyang kasabwat ay sina Roberto Lisip, Enrico Dizon at Robin. Ayon sa salaysay ng sospek na si Filemon Garcia, dinala umano nila ang biktima sa Valle Verde Lodge sa San Fernando, Pampanga, kung saan din unang ipinakita ng mga dumukot ang dalawang biktima sa mastermind ng insidente at nakumpirma na tama ang nakuha nila. Si Cochise ay dinala sa isang warehouse habang si Bibong naman ay naiwan sa loob ng motel kasama ang ibang mga salarin. Base naman sa salaysay ni Filemon, ilang kilometro mula sa pinaglibingan ni Cochise, natagpuan ang naaagnas na katawan ni Bibong kung saan ayon sa investigasyon, tila ginalaw ang biktima
dahil sa wala na ang mga pang-ibaba nitong saplot. 20 tarak ng punyal sa kaliwang dibdib ang ikinamatay ni Bibong. 7 saksak naman ang natamo ni Cochise bago ito tuluyang ginilitan. Ayon sa investigasyon, nag-ugat ang galit ng mastermind kay Cochise noong 8 ng Oktubre taong 1989. Isang malagim na araw para kay Rodolfo Manalili ang naganap. Nabaril ang kapatid nitong si Delphine Manalili sa isang birthday party sa bahay nila Bibong. Dating asawa ng tiyahin ni Bibong si Delphine, at ang lumutang na sospe na nakaligpit kay Delphine ay sinasabing si Cochise dahil sa ito'y umano ang nakitaan ng armas na posibleng ginamit sa insidente. Batay sa mga nakakita, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagdiriwang at bigla na lamang silang nakarinig ng putok ng baril, at nang tingnan nila iyon ay doon nila natagpuan ang nakabulagtang katawan ni Delphine. Ang insidenteng iyon ang sinasabing rason upang gawin ni Manalili ang paghihiganti kay Cochise. Sa kabilang banda, tila naging mailap naman ang mga ebidensya upang malaman ang katotohanan sa nangyari kina Cochise. Ang nagawa ni Manalili ay nagpapakita ng masamang epekto ng paghihiganti, na kung naging bukas lamang sana siya sa mga nakaraang pangyayari at hindi basta-basta ng bintang, walang buhay ang masasayang at matutupad ang mga pangarap ng 2 biktima na pasibol pa lamang sa kanilang napiling larangan. So ngayon, alam mo na ha.